Okay, so mga kapwa ko manalagbay, manaluklas, ito na naman tayo sa ating video, and this time, it is technically the 2nd year anniversary ng ating ROG Zephyrus M16 loading, yung Asus na laptop na regalo sa atin. And well, kumusta naman? It's the 2nd year anniversary, and well, currently, nagpapalinis ako every year as of the moment. Kasi hindi pa naman siya ganun kadumi yan, hindi pa naman ganun siya masyadong uminit. So, kasi walang problema. Pero, recently, kasi actually matagal na kasing may issue yung Armoury Crate. And actually, halos lahat naman nata ng mga in-software or yung built-in software ng mga gaming laptops or laptop in general. Well, maliban sa mga like yung hindi talaga pang gaming na laptop, like yung mga pang office, yung mga pang productive productivity na laptops. Parang so far wala naman ako naririnig na problem sa mga software nila. Pero pag mga gaming laptops, mapa MSI man yan, Asus, Lenovo, meron maririnig eh. Lalo na sa Armoury Crate. So, Armoury Crate, so far, nga daw siya, bloated daw siya, and so on so forth. Basta may issue siya. So, merong specific na tao, which is lalagay ko sa description yung links ng kanyang nagawang software. What he did is nag-create siya ng kapares ni Armoury Crate pero hindi bloated. So, recently, so in these 2 years, wala akong problema sa Armoury Crate. Pero this month and last month, starting mga last month, akala ko linis lang yung problema. So, nagpalinis ako ng laptop. But after malinis yung laptop, nandun pa rin problem. Hindi pa rin nagsisync in yung kulay nung keyboard kasi nakaprogram using the Armoury Crate yung RGB ng keyboard ko para malaman ko kung mainit na yung laptop or kaya pa. Ang problema this past month or past weeks, parang naglalag siya. So sabi ko, electric wiring kaya, keyboard problem kaya, or what? So, nagpalinis ako, tapos pinacheck up ko yung laptop sa isang Asus service center dito sa Davao. Tapos, yung binalik sa akin laptop, okay, malinis na siya. Hindi na siya nagsisync. Yung sa, yung sa program do sa Armoury Crate. Pero umilaw pa rin yung keyboard. Nag-RGB siya, walang problema. Tapos, tinignan ko sa Armoury Crate, nakalagay na, wala daw Aura Creator, Aura Cast, something, na device. In all these years, 2 years na yung laptop, Aura activated naman or Aura sync naman yung aking keyboard, ganoon din naman yung aking mouse. So, anyari? So, naalala ko bigla, alam ko na, gets ko na kung ano problema. Yung crate, yung Armoury Crate, kasi yung nga daw problem ni Armoury Crate eh. So, what I did, I search, ano kaya pwedeng alternative kay Armoury Crate? And, meron akong mga nakita, pero I risk it dun sa G-Helper. Kasi, chinek ko, ni-research ko, and so far, nakita ko na maraming ang nagsasabi na, okay si G-Helper, ganito, ganyan. So, okay, trinay ko. May instruction naman dun sa loob. I'll give link, dalawang link yan, yung isa, yung mismo kung saan mo i-download, tapos yung isa, yung setup, parang instructions how to set it up. So, yung sa instructions how to set it up, syempre, kailangan mo nang i-uninstall yung Armoury Crate, and it's not just simply uninstalling it. So, i-install mo siya. Meron siyang program na i-download mo from Asus para i-install siya. Tapos, pag na-install mo na siya, sa loob ni G-Helper, meron siyang way para i-disable yung mga Asus na services na yung hindi mo kailangan. Siyempre, it would work still with yung mga Asus and stuff and so on and so forth. Kailangan mo pa rin naman yun. Pero yung mga hindi mo kailangan, siya mag-disable. So, mas magiging, in a sense, smooth yung takbo ng laptop. Yes, hindi na siya ganoon kangarag, hindi na siya hindi na siya nagtatrattle, hindi na siya nag-ano. Pero, syempre, tanggapin mo pa rin na umiinit pa rin. Hindi ko lang alam kung sa Zenless Zero Zone
Yung ZZZ na bagong game lang, talagang umiinit yung laptop. Kasi nga, dami nga nagsasabi, hindi nga siya optimized kahit sa PC, kahit sa phone. And ramdam ko din, talagang hindi talaga siya, talagang medyo may pagkalag. Pero yung mga weeks na nilalaro ko siya sa League of Legends or TFT, wala, mas smooth siya. Light talaga siya. Hindi siya okay naman yung ano niya. Mas yung mga features ng Armory Crate, nandun din naman. So, para sa akin, si Helper is a good helper. For me, so far, sa itong mga nakaraan na pagkaka-experience ko sa kanya. Ang naisip ko lang na problem ni Armory Crate kasi bakit in all these years, okay naman siya, tapos ngayon bigla nagka-problema. I think may isang firmware or update na medyo nagkaroon ng problem. Yung kasi yung madalas nagiging problem sa mga devices like phone, laptop, computers, laptop na nga, computer pa. Kung ano pa mga iba, mostly ang nagiging problem nila, kaya nga maganda kay Apple kasi kung may problem this time, bukas makalawa may hotfix na agad. Si Google, hindi siya ganon. Si Samsung, yes, may hotfix din, pero ano kasi yan eh. Android plus ang tawag dito? Google plus Samsung. So, hindi lang siya Samsung lang. Dito na sa phone, ever since ng update ng Android 14, nagka-problem na ako sa signal sa data ko. So, mga ganon. And dahil dun sa ating Deco, gumawa ko ng video regarding sa paano manually update. Nagka-problem kasi yun nung sa recent ko na hindi man recent, previous ko na update yung 1.4.1 na firmware. Pero yung 1.5.1 na update ng firmware niya, okay na siya for me. Tapos late ko nalaman na, wait, may issue pala sa sa ibang tao, may issue pala sa kanila. So, kaya pala hindi ko na siya magamit as bridge mode or as PPOE. Pero nagagamit ko pala siya as dynamic. So, and mas gumanda siya. So, yun lang. Yun talaga minsan kasi, parang yung isang YouTuber, gawa siya sa mga TV, may times, sadly, na yung mga manufacturer, sinasadya nila na pangit yung firmware nila para masira yung device mo, tapos magpalit ka. Hindi ko nila lahat ha. Minsan, mali natin, minsan, mali yung sinasadya ng manufacturer. Minsan naman, walang nananadya, talagang may mali lang. Biglang nag-fault switch yung kuryente, biglang nagkamali sa latency, whatsoever, kaya nagloko yung supposedly update na okay naman sana. Mga ganong moments. And, yeah. Kaya nga yung iba, hindi sila nag-update ng firmware, hindi sila nag-update ng Windows, hindi sila nag-update ng, okay naman, wala problema. Nag-update lang yan sila kapag talagang may problema na and kailangan i-update. Pero yun, update at your own risk. Discover mo muna, research mo muna bago ka mag-update. Pero sa akin kasi, yan, nag-update talaga ako for the sake of security. And for the sake of yun nga, smooth siya na siya. Pero yun, so far yung ating laptop for these 2 years is okay naman, wala namang problema. Next year siguro magiging every 6 months na yung pagpapalinis ko, pero hindi naman kailangan, ganun pa rin, 1 year pa rin. Kasi nalaman ko naman na hindi hardware or hindi yung linis ang problem, pero yung firmware, yung software, yung Armory Crate. So in this case, okay pa naman siya, wala namang problema. And so far, yes, hindi siya kasing yung features niya hindi sobrang 100% tulad ni Armory Crate. Pero andun pa rin naman yung feature regarding dun sa optimization. Feature dun sa gagamitin niya ba yung GPU niya o yung discrete or dedicated GPU or yung integrated GPU. Yung sa battery life, yung 60% lang yung pag nakasaksa ka, 60% lang. Yung mga ganun. Andun pa rin naman mga features. That's the good thing about G-Helper. Parang naka-Armory Crate ka pa rin. Minus some parts, and lalo na, minus yung bloatware. So, hindi iiyak yung task manager mo. Pag binuksan mo yung task manager mo habang naka-Armory Crate ka, ang dami nakabukas pre. So, puro Armory Crate yung nakalagay. So, yun lang. Yun ang nakakalungkot. Kasi bakit kailangan lagyan ng bloatwares ng mga manufacturers?
yung mga phones saka mga laptops and so on and so forth, diba? Parang, why don't just give proper service and people would notice, oh, ang ganda ng service nyo, that's it, pansit. Para lang makaminos sila ng gastos sa mga ibang software, sa ibang parts, I don't know. But yun lang, really hoping for someday there will be a business manufacturer that would rise up na no to bloatwares, no to shenanigans, proper advertisement, proper marketing. Hindi na siya yung mga marketing kasi ngayon, hindi na siya marketing strategy, it's more of deceitful strategy na siya. Sabihin ganito SRP, tapos pag nag-discount yung SRP nilalagay. So may mga ganong moments, sadly. But sa larangan kasi ng business talaga, kaya ayaw ko ng business to begin with. Marami kang, there's no, para sa akin there's no such thing as gray area. But yeah, dami kang decisions at paninindigan na kailangan tawirin if you would go sa business, and it's not good, sadly. Ganon sa, hindi lang sa bansa natin, pero sa ibang bansa din. Yun ngayon sanang maayos. Maayos. Anyway, so yun lang naman. Tabi ko naman sinishare. So, hanggang doon lang mga kaibigan. And so far, ang experience ko sa Asus ROG Zephyrus M16 is good. Yun nga lang, siyempre, mas maganda sana kung yung 2023 version. Pero, I believe na there's a reason bakit ito yung binigay ni God, and I'm thankful na ito yung binigay ni God for all these years kasi okay naman talaga siya. No problem and so on and so forth. Kinabahan ako actually. Recently, sabi ko, wala ko, 2 taon pa yung laptop, may problema na agad. Pero thankfully hindi. It's just a software problem, and na-remedyohan naman siya. And if G Helper is watching, or the creator of G Helper is watching, I know the first part of this video is Filipino language and you're not be able to understand or all things and whatsoever, but I hope this last part, at least this last part, you're able to watch, and I want to thank you. Please continue serving the community in a very servable way that is really consumers deserve, and I hope that even though it is free as of the moment, we will continue to give this really awesome service. And thank you very much for this software because it helps a lot, especially for Asus owner like me. So thank you, and as always, for everyone, take care. And medyo magiging busy tayo kaya ngayon ko na ginawa yung video, but I hope, well, this will be a do or die week for me. And yeah, I hope the next time I create a video, well, depende kung saan man tungkol yung video na yun, pero one of the videos I'll make after this one, I hope it's a good news video. And yun na lang, sige. As always, ingat and go ng God, and no matter what happened, be guided by Him, be led by Him, even if things look like parang wala na pupuntahan, or parang wala na pag sa buhay, yung mga ganong moments, meron at meron yan. It may not be the way you dreamt it may not be luxurious, it may not be tulad ng iba, pero tanda mo, ibang storya mo sa storya ng iba. You are uniquely and wonderfully made, so your story is also unique. You don't need to compare notes sa ibang tao, which is most of the time ginagawa ng mga kamag-anak natin. Pag mga reunion, si ganito, ganyan, ikaw hindi ka ganito, ganyan. Don't listen to them, but rather listen to God. You can never ever please every human being, diba? And may kanya-kanya silang criteria, may kanya-kanya silang pananaw sa buhay. Pero yung talagang dapat natin pakinggan at dapat nating bigyang halaga is yung salita ni Lord. Man cannot live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. That's Matthew chapter 4 verse 4. But, yeah, mayroon pang first part yun, pero yeah. And yun talaga yun.
Paano tayo ng buhay, paano ba talaga ang buhay, ano ba talaga ang buhay, ano ba yung optimized na buhay. It's not about luxury. Yes, there's tools, yung pera ay isang tool, ginagamit natin yan, pero hindi yun lang yun. I've met people na mahirap at walang masyadong pera, but they have joy, they have hope, and eventually nakaraos sila at naka-build, di ba? So, aanhin mo yung marami kang pera, wala, pero there's no hope, there's no life. Kaya maraming mga celebrities, mayaman, mga sikat na nagsuicide. Diba? It's not just money. There's more. There is really more. Diba? So, yeah, be led and be guided by God. He who created us knows kung bakit tayo created, bakit pa tayo nandito sa world. Natanggap mo na siya as Lord and Savior, bakit nandito pa tayo sa world? Hindi pa niya tayo kinuha, parang si Enoch or si Elijah. Diba? There is a reason why. So, yun lang, be led by Him and everything. And, yes, bago pa humaba tong video na ito, tapusin na natin. And as always, go and grow by God.